Hindi agad-agad nakapunta doon at siyempre ang masusunod doon yung check authorities. Hindi mo man basta-basta authorities na maibalik si Saldico. Dapat hindi kayo natutuwa. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the Marcos administration, ginagawa yung lahat, mga kababayan, para maibalik si Saldico rito. And Bidada said after he met with Czech officials, days after President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. announced on social media accounts that Co had been caught without proper document. The sources are taking positions, and I try to pry without being arrogant. After they confirmed that Co is not in the territory of the Czech Republic anymore, I asked and they said they could not confirm. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Dante Maravillas. O di paano ano yan, Mr. Maravillas? Nakatakas na si Saldico. And siyempre, tagal yung pagpunta. Hindi agad-agad nakapunta doon. At siyempre, ang masusunod doon yung check authorities. Hindi mo man basta-basta mga kababayan na may babalik yun. At siyempre, gumawa din ng paraan para makaiwas. Talaga niya, Mr. Maravillas, parang fake news yung nakuha na kita ng Pangulo. Hindi man siguro po. Yun ang information na nakarating sa Pangulo. And validated yun. Kung nakataka si Saldico, ang ibig sabihin, na-hold talaga siya. Ano masasabi ninyo? Yung mga nagpipiesta na naman ngayon, yung mga critics ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tuwang-tuwa sila. Bakit kayo natutuwa na hindi nakabalik, fail yung ating authorities na maibalik si Saldico? Dapat hindi kayo natutuwa. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, the Marcos administration, ginagawa yung lahat, mga kababayan, para maibalik si Saldico rito at magkwento siya ng ganyang nalalaman. So, ganun, may intensyon yung ating, nandun seryoso yung ating Marcos administration na malaman yung totoo, yung mga ako sa Saldico. But anyway, ibigay ko muna sa inyo mga kababayan yung balita bago natin pag-usapan at yung mga reactions ng mga DDS influencers na nagpipiesta ngayon kasi pinalalabas nila na pahiya at fake news yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mismo anya yung Palasyo Malacanang yung fake news. Yun ang kanilang sinasabi. Sabi dito sa report ng GMA, Saldico no longer in Czech custody, says DOJ. So, before pa, mga kababayan na umabot, madaling sabi, yung mga taga-DOJ na pinadala ng gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos para makiusap doon, i-negotiate yung pagbabalik, before pa siguro na makaabot, siyempre may oras. Nagawa na ng paraan ni Saldico na makaiwas, makatakas. Former ako Bicol Party List Representative Saldico, who is wanted in the Philippines on charges of corruption and malversation of public funds in connection with an alleged ghost flood control project, is no longer in the custody of Czech authorities. Sabi po ni Acting Justice Secretary Frederick Bida, na pumunta mismo doon, pinadala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yun nangyari. Kaya pala, hindi makapagsalita ng diretso si Secretary Bida kasi hindi siya sigurado. Bida said after he met with Czech officials, days after President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. announced on social media accounts that Co had been caught without proper documentation and placed in the custody of Czech Republic. I have to share difficult news, sabi ni Secretary Bida. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody, Bida said in a news briefing. The Acting Justice Secretary said Co is still in the area sa surrounding area, possibly sa mga neighboring countries, pero wala na sa kamay. Asked where the former lawmaker went and which part of the Czech Republic he exited, Bida said the information was not relayed to them. Hindi nirelay. They are citing in data privacy provision ng kanilang bansa. They were pointing to a possible police cooperation agreement
which we don't have. May police cooperation agreement. Hindi pa klarado kung ano yon. Kung may kasunduan yung mga police authorities din doon, mga kababayan. He said the agreement between the Philippines and the Czech Republic is now the subject of talks between the two countries. Bida said he had a nearly hour-long meeting with his Czech counterparts. Asked about the meeting, Bida said he was disappointed. The sources are taking positions, and I try to pry without being arrogant. After they confirmed that Ko is not in the territory of the Czech Republic anymore. I asked and they said they could not confirm. Bida on Sunday said the Philippine government would not return empty-handed from its trip to Czech Republic. As officials moved to clarify the status of former Congressman Elizalde Co and pursue steps for his possible return to face charges in the Philippines. On Monday morning, Palace Press Officer Claire Castro said Marcos' April 16 announcement of Co's detention was not premature. It is not premature, sabi ni Claire Castro, because that was the fact available, that Co was in the Czech Republic at the time. Marcos on April 16 announced that Co, one of the key figures in the massive corruption that affected flood control projects in the country, had been detained in Prague. Yan yung unang kwento. Walang mali doon. Ang mali, yung pag-intindi ng mga polpol na DDS, ng mga propagandista, na mga DDS influencers na puro pa-twist ng kwento. Kasi ang pinapaniwalaan nila, kasinungalingan. Sanay sila sa pagsisinungaling, sa pagtitwist, pagbaluktot ng kwento, tulad ng pagbaluktot nila ng kwento sa kalagayan ng health ng ating Pangulo. Asa na yung kwento ninyo na yung ating Pangulo mamamatay na? Stage 4 cancer. Anong inabot ng mga DDS influencers? 3 ngayon na mga DDS fake news peddlers ang pinasumpena na ng NBI. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody, he added. Co was reportedly with his family when they were stopped for a random check at the border as they entered Germany from the Czech Republic. Kasama pala yung pamilya. So bagong kwento ito, bagong detalye. According to the report ni Maris Umali sa 24 oras, a source said Co and his family were in car with friends' license plates, driven by a friend's driver. When they went through the border checkpoint, na checkpoint po, kaya na-hold, hindi dahil po sa Interpol request in relation sa kaso dito. Germany's more stringent border control marked by temporary and random checks was supposed to last only until the first week of April, but was extended until September 15. It was not clear who among his family was with Co, but they were among those subjected to the random border checks by the German authorities. Without their travel documents, they were sent back to the Czech Republic. In November 2025, as a background story, the Ombudsman filed before the Sandigan Bayan corruption and malversation of public funds charges against Co, several officials of DPWH, Region 4B, and SunWest Corporation directors in connection with the alleged anomalous 289 million flood control project sa Oriental Mindoro. Yan ang rason ng kung bakit wanted si Saldico. And in this case, tama yung ating Pangulo. Kaya ako, biased ako sa ating Pangulo. Biased talaga ako. Naintindihan ninyo? Kasi tingnan ninyo yung ating Pangulo, gumagawa ng tama. Naglilingkod sa ating bayan, mga kababayan. Kaya ipakita ko yung mga ginagawa ng ating Pangulo. 80,000 teachers promoted. Imagine, walang gutom kitchen, may daily relief para sa mga PUB drivers, less gastos, no more gutom. Yan ang mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Distribution, ito, ipakita ko sa inyo. Tapos, walang tigil na sinisiraan
mga kababayan. Yan. Ganon mag-asikaso yung ating Pangulong Bongbong. Pati si Lisa Marcos, mga kababayan, nagbuhat ng isang sakong bigat. May ipakita ko sa inyo, dali lang. Kasama si sabi ni President Bongbong, sumama talaga si Lisa Marcos doon sa Roa City nang malaman na magdi-distribute ng ayuda pagkatapos yung occasion ng promotion ng mga, kasi siya teacher din. Tingnan ninyo yung si First Lady. Kaya galit na galit yung mga walang kaplastikan po. Tumutulong si First Lady. Ayan si Maruhas kasama. Ayan. Kita ninyo? Ganon magmahal. Alam mo kung anong sinisilip ni First Lady? Yung bata kasi na lumapit sa kanya, sinisilip niya, gumaganon sa cellphone, parang may diferensya yun na bata. Na curious yung First Lady, mga kababayan. Kaya sinilip niya yung bata. 10 kilos yan po. Ngayon, ang tanong ko, asa na yung mga naninira sa ating Pangulo na yung ating Pangulo mamamatay na? Hanggang ngayon, buhay pa. Sabi, stage 4. Saan ka nakakita? Mga kababayan na presidenteng stage 4 nagbubuhat pa ng tumatakbo, nagbubuhat ng isang sakong bigas. Ang stage 4 cancer, mga kababayan, nakaratay na sa banig. Pero yung mga DDS naniniwala sa mga kasinungalingan ng kapwa nila, mga sinungaling na mga DDS influencer. Ngayon, nag-die down na yung kasinungalingan. Tahimik yung mga DDS. Tahimik sila ngayon tungkol sa health ng ating Pangulo kasi napahiya yung mga walang iya. Walang iya niya, Mr. Maravillas. Napahiya. Ganon. Napahiya yung mga walang iya. Tingnan ninyo ito. Inonor ng ating Pangulo at ni First Lady Lisa Marcos yung isang lola, barangay captain, naglilingkod pa. Kaanga-anga, mga kababayan, basahin natin. Yung age does not define leadership, sabi dito. PBBM and Lisa Marcos with Lola Olive Iscolin, barangay captain of Barangay Punta, Cogon, Rojas City. Age is defined by competence, example, and character, not by how many years someone has lived. While age influences leadership style, younger leaders often drive innovation and change, and older leaders provide stability and wisdom. Effective leadership is independent of age, relying instead on passion, determination, and the ability to inspire. Kaya tuwang-tuwa yung ating Pangulo na makita ang isang lola naglilingkod ba? Never siya na nag-retire sa paglilingkod. Di ba? Totoong paglilingkod ang pinakita. In-honor ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ng First Lady. Sandali, i-con ko muna itong mga pasasalamat. Pasalamat kami na marami kay President Bongbong Marcos dahil pinili niya yung lugar namin Milibili sa Roa City. Maraming salamat, President Marcos Jr. Nagpapasalamat kami po Kaya galit na galit yung mga DDS, napapahiya sila. President Marcos Jr. Inotel kasi yung mga leaders nila. Hindi nakagawa ng ganyan. Bigas sa amin. Puro inotel. Salamat po sa bahay. Puro inotel ko. Pag nakikita nila ito, umuusok sila sa inggit. Yan ang ito. Matindi yung palakpakan. Yung mga teachers to.
ganon kamahal ng mga mamamayang Pilipino. Sa Rojas City siya. BBM. 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 Iyakan yung mga DDS. Pero sigurado, kasama doon, mga DDS. May mga DDS din doon na nagkinabang sa ayuda, saka sa promotion. Tahimik na lang. Okay na, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Bukas naman po. Ako po si Dante Maravigas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.